Hello, good morning! So for today's video ay gagawa tayo or magdi-DIY tayo ng ating Christmas decoration. So ang theme natin this year is Candyland. So usually ang ginagamit natin dito ay yung ating mga lumang dekorasyon. So pipinturahan lang natin siya and then lalagyan lang natin siya ng design. At para na din makatipid tayo, kaya gagamitin natin ito at lalagyan na lang natin ng design para hindi na tayo bumili at gumastos pa. So, ayan. At umpisahin na natin, May nabili pala akong clear ornaments sa dollar store, and then bumili din ako ng paint sa Walmart. Tapos, ilalagay mo lang yung paint of your choice sa loob nito and then isa-shake mo lang siya until makover lahat. Tapos, patutuyuin mo lang ito, at ito yung kinalabasan niya, So, ayan, ang ganda ng pagka-pastel color, tapos patutuyuin lang natin. Meron din pala akong mga old big ornament para hindi na tayo bumili ng mga bagong ornament, So, pipinturahan lang natin ito ng candy color. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng sprinkler para pang topping natin dito pagkatapos natin kulayan at saka yung fake snow and then yung mga glitters, And then meron tayong glue at saka yung natirang pintura na nabili natin. At meron din tayong baking soda. So, mag-e-experiment lang tayo, So, ayan. Magsa-start na tayong mag-paint ng ating mga ornaments. Dahil nga ayaw na natin bumili ng mga bagong ornaments. So, bumili lang tayo ng iba-ibang kulay na pastel color sa Walmart. Tapos, marami tayong mga malalaking bola, So, i-repaint lang natin ito siya. Tapos, meron tayong mga design na gagawin dito, So, basically, ito yung ating ornament. So, ang gagawin muna natin is tanggalin natin ito, kung saan siya nakasabit. Ito niya, tatanggalin yan natin. Yan. Para magiging ganito siya. Yan, open. Para pag napinturahan natin siya, mabilis natin siyang ma-dry. Tapos, lagyan natin ng stick and then itutusok natin siya dito sa ating box. Ganyan. Yan. Itusok natin siya dito para mabilis natin ma-dry, So, ayan. So, kailangan pala natin ng mahabang stick. Ganyan. Yan. Para maging ganyan siya. So, ayan. So, we're gonna use baking soda. I'm gonna put baking soda. So I put the paint here. Yeah. So after natin nilagay yung baking soda, kailangan i-check natin, make sure walang buo-buo. Kaya dinurog ko ito para maganda pagkalagay natin sa ornament pagkatapos natin itong pinturahan. Lalagyan natin ito ng baking soda mamaya para magiging velvet texture, So, ayan buti at tinulungan ako ni Kulit dahil nga gustong-gusto nito mag-paint, kaya hinayaan ko na lang siya. Pero yun nga lang, yung kanyang nilagay na paint medyo bukol-bukol, hindi pantay, pero hinayaan ko na lang, okay lang, gawa na lang natin ng remedy, So, after natin nilagay yung pintura, ayan, naglagay na kami ng aming baking soda. Oh yeah, it's like a cake pot. Actually, mabilis lang namin itong natapos, Ang nagpatagal lang talaga nito ay yung pag-dry nito dahil nga hindi masyadong mainit tapos tiglamig na dito kaya inantay muna namin kinabukasan bago namin inayos. Next, itong ornaments naman nito ay kukulayan ni Kulit. Ayan. Tapos nilagyan niya na din ng glitters, para mukhang mga candy talaga. Yun ang kagandahan, kahit hindi pantay ang pag-paint niya, hinayaan ko na lang kasi pwede niya naman takpan ito with filling gaya ng snowflakes or yung glitters. So marami kang pwedeng ilagay para maktakpan yung mga uneven paint niya, Pero kung hindi Candyland, dapat maganda talaga ang pagkagawa at pagkapintura, So since Candyland nga yung team natin, hinayaan ko na lang kahit hindi pantay yung pagkapintura niya kasi pwede nating takpan gaya nito, nilagyan ko na lang siya ng snowflakes na design. So kahit ano naman pwede mong gawin, So nag-iimbento na lang kami and then kung ano-ano na lang ang nilalagay naming toppings. Kasi ganoon naman yung candy, di ba? Kahit anong kulay pwede mong ilagay. The more na colorful, the more maganda tingnan. Kaya super nag-i-enjoy si Kulit. Kaya ayan na yung nagawa namin. O, di ba? Ang ganda na ng kinalabasan.
Next, ito yung gagawin natin. Actually, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko dito. Pero I end up yung malaking yarn ang ginamit ko, yung white, and then meron tayong wire. So, nag-form lang ako na parang tatlong daliri, tapos pinaikutan ko yung yarn, and then pininturahan ko siya. Nag-imbento lang talaga ako. Gamit pa rin yung same paint na ginamit natin. So, ayan, minix ko lang sila para magmukhang cotton candy or kung ano man ang tawag mo dito kasi gaya ng sabi ko sweets yung gagawin natin. So kahit ano pwede natin gawin Tapos nung natuyo na yung pintura, ayan nilagyan ko na siya ng glue and then nilagyan ko na siya ng kanyang toppings para magmukhang candy or any sweet kung ano man ito parang cotton candy siya in a stick. So ayan. So, ito na yung result ng ginawa natin. O, 'di ba? Ang ganda. Ayan. Maganda kasi sa puti. Pwede mo siyang kulayan in any color na gusto mo. Kaya, ayan. Ang kagandahan pa kasi makapal yung yarn. Kaya, mukhang fuller siya. Kaya, maganda talaga siya tingnan. So, ayan. Saktong-sakto na yung ating sweet sa ganitong design using yung ating yarn. Kaya, ayan. Nakakatuwa, parang ang sarap kagatin or kainin, 'di ba? Ayan. Ito pala yung last year theme natin, candy cane. So, gagamitin natin yung ibang ornaments dito, gaya nito. Ayan, dahil red ito, pipinturahan lang natin, So, ayan, para hindi red yung kulay, papalitan natin ng pink at saka blue and green. So, ang ginawa lang natin ay dinoble ko lang yung kulay, para hindi masyadong halata yung pagka-red niya. So, ayan. So, after natin dito, the next day, tamang-tama, natuyo na yung pinaint natin at nilagyan natin ng baking soda. So, ang gagawin natin ngayon ay ibabrush natin yung ating baking soda sa ating ornament. Ganito lang ang gagawin natin sa lahat ng nilagyan natin, So, merong design itong ating ornaments kung napapansin ninyo. Kaya, ayan. Hindi maganda yung paggawa ng anak ko. As you can see, di balance, maraming bukol-bukol. So, gawa natin ng paraan para magamit natin ito. Yan. Lagyan natin ng glue, tapos gagamit tayo ng fake snowflakes para matakpan natin, So, yan. I-brush lang natin yung glue. So, ayan. Medyo mahangin, parang lollipop, So, pwede natin actually gawing lollipop. Lagyan natin ng stick. Ayan. Kaya, ayan. So, i-repeat lang natin yung same process doon sa mga ornament na hindi maganda yung pagkapintura at hindi pantay, And then, yung maganda naman, i-set aside natin. So, ayan, nilagyan ko lang siya ng glue and then lagyan natin ng toppings. So, iba-ibang klase yung nabili nating sprinkler, mga fake or foam sprinkler itong nabili natin. And then, nag-add din tayo ng glitter. So, ayan. So, from this ornament into sweets. Ayan. Diba ang ganda na tingnan? Ayan na yung ating Candyland theme or yung ating mga sweet ornaments. So, ang next na gagawin natin ay itong toy na ito. Actually, nabili ko to ng $2 sa thrift store. So, ang gagawin natin ay pipinturahan lang natin ito at lagyan natin ng design para magmukhang donut, para hindi na tayo bumili. So, we're using the same color, para hindi na tayo gumastos since medyo marami-rami naman yung paint na nabili natin. So, ayan, nag-design na lang tayo. Ayan, ang ginawa ni Kulit, parang may icing and then just add any color na gusto mo. Since donut naman, any color pwede mong i-add, sprinkler or yung kanyang glitters, parang mukhang toppings, So, kahit anong kulay pwedeng-pwede since sweets nga itong gagawin natin, kaya okay lang. Kaya tuwang-tuwa si Kulit gawin ito, kasi nga, ay syempre favorite niya yung sweets kaya she can do anything, any design
design na gusto niya. Kaya hinahayaan ko lang din siya kung ano yung gusto niyang design. Basta bigyan ko lang siya ng kulay kung ano yung kulay na pwede naming gamitin sa donut color. Pero yung toppings, any color ang nilalagay namin. Kaya ayan. O, 'di ba? Ang ganda ng kinalabasan. After natuyo yung pintura, nilagyan natin siya ng glue and then saka natin ilalagay yung ating toppings para dumikit ito and then patutuyuin natin. Kaya ayan, ito na yung ating final result. Ang next na gagawin natin, itong bulaklak na ito, ano, kasi masyado siyang plain, so lalagyan natin ng konting glitters para medyo mag-pop naman konti yung kulay niya. So basically, naglagay lang ako ng glue and then binrush natin and then nag-add lang tayo ng glitters, kaya itong kinalabasan. So ayan, maganda na no, kasi sparkly na siya. So repeat lang natin yung same process. I'm still using the same color, ano. Like I said, depende sa'yo kung anong glitters ang gagamitin mo, kung anong kulay. So, ayan. Ang next natin gagawin ay itong bulaklak na ito. Actually, it's from dollar store, ano. So, tinanggal lang natin yung kanyang bulaklak kasi ang gusto lang naman natin dito ay yung stick niya kasi wired ito, ano. So, ayan. After natin ito tinanggal ay pininturahan natin ng white and then patutuyuin natin. And then, meron tayong maliliit na ornaments, ano. So, pininturahan ko lang siya and then patutuyuin. Saka natin lalagyan ng glue and then lagyan na natin ng toppings or yung ating sprinkler and glitters. So, i-repeat lang natin yung same process, ano, para gumawa tayo ng parang cake pop or popsicle, ano, ayan. Tapos, ididikit lang natin siya dyan. Lalagyan natin ng glue para magiging stable siya at hindi magalaw-galaw. So, ito na yung final result. So, ayan. Next, itong mga red ornaments natin or yung ating candy cane, ano. So, basically, papalitan lang natin yung ribbon niya, papalitan natin ng pastel color, tapos yung iba ay pipinturahan lang natin ng pastel color using yung ating paint, ano. So, konti lang yung ginastos natin dito sa ating paint kasi tatlong bottle lang yung binili ko and then yun na, pinagkasya ko na yun lahat kasi konti lang naman ang nagagamit natin and then, ayan, nilagyan ko siya ng ribbon yung iba kasi nga gusto natin yung light color. Actually, itong mga gamit kong ribbon, ano, nabili ko ito pag nag-sale na after Pasko, ano, usually 80% or 75% yung sinesale ng store, doon ako bumibili para magamit ko next year. So, tinatago ko lang siya. Actually, random color lang kung ano yung available. Binibili ko na lang kasi hindi natin alam kung kailan natin gagamitin. Basta, super sale natin ito nabili. Gaya ng mga ribbon na gamit ko, nabibili ko lang yan siya ng 25 cents or 50 cents. So, medyo matagal na yan. I think mga 2 years yung iba. Ngayon ko lang siya nagamit. Kasi nga, nagmamahal talaga siya pag ngayong month ka bibili. So, it's better bumili ka pag naka-sale na siya or pagtapos na yung Christmas, ano, saka ka bibili. Same thing with Halloween. Anyway, ito na yung final result. So, ayan. So, ayan, at ang ganda naman ng kinalabasan, ano, ang ganda ng pagka-pastel color. So, gagamitin natin ito sa ating Christmas wreath na ilalagay sa front door, ano. So, ito yung meron tayo. Basically, tatanggalin lang natin yung red color. Kaya, ayan, nag-add lang ako ng ribbon and then, i-add lang natin dyan yung ginawa natin or yung pininturahan natin kanina. Nag-add lang pala ako ng stick dito para mailagay ko sa gitna yung ginawa natin kanina kasi medyo maliliit sila, no. So, kailangan nila
nila ng base para pang support dyan sa gitna at hindi mahuhulog. Actually, hindi ako masyadong magaling dito, no? So, kung ano-ano na lang ang nilagay ko, basta imimix lang natin siya, pwede na yan. Kaya, ayan. So, after nito, ito naman ang next nating gagawin kasi sobrang plain lang siya at walang kakulay-kulay. Sakto meron tayong pastel color na ribbon na merong iba-ibang kulay na beads. So, ayan, nilagay ko lang siya dyan. Nag-add lang tayo ng konting ribbon dyan sa gitna. And then, sa J and Y letter, i-add natin yung ating ribbon. Ginlo ko lang siya dyan para naman medyo may kulay naman siya at hindi masyadong plain. Para lang merong konting pop yung color niya. Para hindi masyadong parang boring tingnan. Kaya ito na yung naging result. Ang next nating gagawin ay meron tayong dalawang maliit na Christmas tree para panglagay natin sa table at saka sa bathroom din. So ayan, pininturahan lang natin ito ng snow. And then after natin ito pininturahan ay nilagyan ko din siya ng glue and then patakan natin ng snowflakes para medyo maganda naman at merong konting pop yung design niya. And then mag-a-add din tayo ng mga mini ornaments para maganda din tingnan. Kaya ayan. Next, itong ating garland kasi masyado siyang plain so nilagyan ko lang din siya ng glue and then saka natin papatakan ng snowflakes. Kaya ayan, para meron lang konting kulay and then mag-a-add lang tayo ng ornaments. Kaya ayan, para medyo mag-pop lang konti yung kulay niya para hindi masyadong plain. Kaya ayan. So, ayan, finally at natapos na din natin yung ating DIY. Kaya ito na lahat yung ating dekorasyon. Sobrang ganda talaga ng candy color or yung pastel color. Ang sarap sa mata. Nakakagutom actually kasi nga sobrang ganda at yung iba parang totoong mga sweets talaga. Kaya yung anak ko panay sabi niya, how I wish kakagatin niya daw yung donut or kakainin niya yung cupcake. Kaya ayan. So anyway, ready na tayong mag-decorate. Kaya ito na lahat yung ating dekorasyon dito sa ating Christmas tree. Yung iba hindi ko na nilagay dito kasi sobrang puno na yung living room natin. Kaya hindi ko muna nilabas yung iba since yung iba naman ay para dun sa ating dekorasyon sa front door at saka sa backyard. So ayan, at ready na ito Anyway, mag-upload ako ng separate video sa ating Christmas decoration yung final decoration niya na So ayan. I hope meron kayong natutunan dito sa aking DIY. If ever naman, pwede din kayong mag-comment at i-post nyo din kung ano yung inyong Christmas decoration. So yun lang, share ko lang. Bye-bye and advance Merry Christmas. Feliz Navidad.